Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Samahan po natin ang lingkod ng Diyos, ang dati apostol in Genesis 1:26-28, and then in Psalm 139 verse 14. Sa Revelation may pamagat na, you are created in the image and likeness of God. And I read Genesis 1:26-28. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Verse 28, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Psalm 139 verse 14, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. So, andito po sa mga kabanata talatang atin pong narinig ang precious, comforting, spirit, edifying truth na kinakailangang maging malinaw po sa atin at mapagtibay ng gusto sa ating mga buhay. So ano po yung mga precious, comforting, spirit, edifying truth na yan na atin pong narinig? That you are created in the image and likeness of God. Na hindi po kayo lumabas na aksidente rito, mga minamahal, mga iniibig sambayan ng Pilipino. Kayo po ay lumabas sa mundong ito dahil ito po'y pinalano ng Diyos. Ang pagkakalikha po sa inyo, hindi po isang aksidente. You were wonderfully and fearfully made. Lahat po ng nilikha, tilalang ng Diyos, ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Pero pagdating po sa tao, sa ating lahat, ay hindi po ganun. Ito po kanya pong hinurnuhan ng kanya pong mapagmahal na kamay. Ginawa pong napakaganda. Ginawa pong dahan-dahan. Obra maestra ng Diyos. At pagkatapos ay hiningan po niya ng kanyang buhay. Yan po kayo. You were wonderfully and fearfully made. So wonderful, fearfully made. Obra maestra ng Diyos. Ang kanya pong precious, priceless creation. At alam po ba ninyo na hindi po kumpleto ang langit kung wala kayo? Ulitin po natin. Alam mo ba ninyo na hindi po kumpleto ang langit kung wala kayo? At yun po ang sinasabi ng Panginoong Hesus na marami pa po siya mga tupa, mga kawan, na wala pa po sa kanyang fold. Bilang po niya ang lahat po ng mamamayan ng kalangitan. Hindi po siya sobra, hindi po siya kulang, siya po eksakto na kanya pong ibinilang. Kaya ngayon, bagamat siya po ay malapit ng bumalik, ay binibigyan niya po tayo ng malinaw na revelation at understanding at commissioning. Na saan man tayo pumunta, magligtas tayo ng mga kaluluwa. At isa po yung dahilan kung bakit tayo po ay walang tigil na nabiyahe. Nasa television, nasa radyo, at magbubukas na naman po tayo ng panibagong 24 hours na television program. I was praying the other day. I feel in my heart a great longing for Jesus. And the Holy Spirit said to me, son, your being must be filled with Jesus. Your thought, your eyes, your lips,
your spirit, your soul, your body, your bone, your marrow, your flesh, your joint, your blood, your whole being. At nadama ko po yung laki po ng longing ng Panginoon para sa atin pong pagmamahal. But sad to say, alam ng church, nabababa na si Jesus, pero wala po siyang ganong appetite sa Lord. Wala siyang ganong malaking pag-ibig sa Panginoon. Wala siyang ganong kalaking desire. Masyado siya nag-aalala sa pangangailangan, sa economic crisis at financial recession nagaganap sa buong mundo at pagtaas ng mga bilihin. Kaysa maintindihan niya na pag nasa Panginoon ka, wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Sapagat hindi lang siya nangako ng supernatural supply, supernatural provision at supernatural blessing. Siya po'y nangako na lahat ng Kanya ay iyo ating lahat. At hindi po siya pumayag na ito'y pagpaguran mo, paghirapan mo, at masyado mong problemahin sapagat ito po ay kusa niyang ibinibigay na bago nila lang ang tao, lahat ng kailangan ng tao, inuna niya na. Ganyan po niya kamahal ang bawat isa sa inyo. Amen. Lamang ko po yung longing ng Lord sa pag-ibig po ng church. At ako po naiyak na humingi ng tawad sa kanya pong kalagayan. Because it's very hard to feel the heart of Jesus without crying, without being broken. Grabe po yung pananabig niya sa pag-ibig natin. Pero hindi po niya natamo yung hinahangad niyang pagmamahal. Yes, may nagmamahal sa kanya, pero hindi po ganun ka-earnest. Hindi ganun ka-eager. And he brought my attention to Psalm 42 verse 1 and he said, Son, as the deer pants for the water, so every soul must long for me. Alam nyo kasi ang usa, hindi siya tumitigil na uminom sa batis. Pag siya po'y nauuhaw, and believe me, ang unang-una niya pong naisip, pag siya po'y nauuhaw, ay ang batis. Wala siyang ibang lugar na naisip puntahan kundi ang batis. Dapat daw po ganun yung puso natin. Nung naghahanap tayo ng satisfaction, si Jesus po yung ating pong kauhawan. Siya po yung ating kagutuman. Kaya ito rin po rin kung bakit marami po mga Kristiyanong pamilya, mag-asawa, namumroblema sa paglilingkod. Hindi ko po maisip yun kung anong klaseng kamangmangan po ito. Kung anong klaseng kasalanan. And I will not apologize for this statement kung anong klaseng kalokohan. Kalokohan po talaga yun eh. Iibig mo, pagsisilosan mo si Jesus. Ay, paano ka nagkaasawa kung wala si Jesus? Paano ka nagkaanak? Paano ka nagkapamilya? Paano ka nagkanegosyo, nagkatrabaho? Paano ka nabuhay sa mundong ito nang wala si Jesus? Siya yung creator mo. Pagkatapos kung merong maglilingkod, di pinagsisilosan. Kamangmangan po yung malaking kalokohan. Kaya kung may magpapakancel po sa akin, halimbawa, kung anong gagawin niya sa asawa niya, namumroblema sa commitment niya, isa lang ang sasabihin ko, hindi mo kailangan magpakancel. Sayang yung pagpapakancel mo, kailangan mo magdesisyon. Anong counseling ang kailangan ng sino man kung inuutusan ka ng Diyos na ibigay siya ng una sa lahat, higit sa lahat ng buong puso, buong lakas, buong kalaw at buong pag-iisip? Anong counseling ang kailangan mo? Wala. Tatay Apostol, hindi ko kasi nararamdaman na mabuting pakiramdam ng asawa ko eh. Lalaki at babae, ng boyfriend, girlfriend ko, ng kamag-anak ko, ng kaibigan ko eh. Bakit yung pakiramdam nila yung pinakikiramdaman mo, yung tibok ng puso ni Kristo, naghahanap ng pag-ibig mo, yung iyong alalahanin. Dahil siya yung nagligtas sa iyo. Ano sabi niya? Apart from me, you can do what? Nothing. May asawa ka, may anak ka, may magulang ka, may boyfriend ka, may girlfriend ka, dami mong pera, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, doktora ka, lawyer ka, abogado ka, chief justice ka, senador ka, kongresman ka, presidente ka, vice-presidente ka, konsehal ka, beauty queen ka, basketball player ka, celebrity ka, bilyonaryo ka, o anong klaseng tao ka pa, bali wala ang buhay mo kung wala si Kristo.
Sapagat ang sabi niya, kagaya ka ng sanga. Malibang kumabit ka sa puno, hindi ka mamumunga. Amen? Ano po sabi po ng Proverbs 22 verse 4? Yung mayaman at yung mahirap sa mata ng Diyos, parehas lang. Parehas sila nangangailangan ng kaligtasan. Alam niyo, yung ilalim po ng lupang tinutungtungan natin, impyerno po yun. At doon po sa loob ng impyerno, lahat po ng klaseng tao nandoon. Russian, Chinese, African, Israelite, European, American, Canadian, Australian, Vietnamese, Asian, taga New Zealand, Portuguese, Italian, Norwegian, lahat po ng klase ng tao nandoon. Mayaman at mahirap. At kung bakit sila nandoon, hindi dahil ala silang reliyon. Marami pong tao, ang daming reliyon. Hindi lang may reliyon, may anting-anting pa. May agimat pa yan. Hindi lang po yun, daming ribulto nun. May orasyon pa yun, may dogma pa yun, may katisismo pa yun, may sakramento pa yun. Hindi sila napunta sa impyerno dahil ala sila nito. Wala silang pera, wala silang boyfriend, wala silang ginawang bagay na pansamantalang magpapaligaya sa kanila, kagaya ng pangangalo niya, pakikiapid, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, pagsisinungaling at pamumuhay sa karimari-marim na kalaswaan at kahalayan. Sobra po ang buong mundo sa bagay na yan. Hindi siya napunta ron dahil hindi siya nag-aasal bakla o nag-aasal tomboy. O hindi siya nag-member ng LGBTQ plus community. O hindi siya nagpa-abort. Hindi siya nag-annul at nag-divorce ng marriage. Almost buong mundo gumagawa niyan. Pilipinas na lang po ang ayaw po ng divorce. Amen? At huwag magkamali ang sinamang senador at congressman ng bansang ito mag-file ng divorce sapagkat iriribo ka ng Diyos. O hindi siya naging politician. O hindi siya nanalo sa eleksyon, hindi siya natalo, no. They have that. O hindi siya nag-aral. Ang dami kong kilalang tao na grabe yung pinag-aralan. Ang iba ngayon na mental na sa kakaaral eh. Hello. O hindi siya nakahawak ng pera. Wala akong alam na tao sa ibabaw ng lupang hindi nakahawak ng pera. Alam ko lahat nakahawak ng pera. Hindi nga lang pare-parehas. Pero wala ako alam na naisilang sa bansang ito hindi nakahawak ng pera mula sa sentimo hanggang sa piso hanggang doon sa libo. Lahat nakahawak. O hindi siya nakapag-aral kahit papano. Nakapag-grade ng sino man. Hindi nga lang pare-parehas ang antas ng pinag-aralan ng natapos, pero kahit papano meron nagsulat, may nagbasa. Hindi po yun ang reason bakit sila napunta ng impyerno o wala silang rebulto. My God. Ang dami ko pong kilalang tao, 18 rebulto. May maliit, may malaki, may maitim, may maputi, may nabibitbit niya, meron hindi niya mabitbit. Iba-iba yung klase, iba-iba yung anyo. Hindi siya napunta ron dahil hindi siya marunong mag-orasyon o magsakramente o maglagay ng abusan o hindi siya nagko-communion at humingi ng tawad sa sinamang pare, o bispo, o papa, o kung sino pa ba to. They have done that. They have done that a lot. Ano po ang reason kung bakit sila nasa impyerno? They reject Jesus. Hindi kasi yung marami kang kasalanan ginawa. Hindi yun eh. Kundi yung katotohanan yung tagapagligtas mo sa kasalanan, inayawan mo. Yung po yung reason. Kaya nga siya dumating sa mundong ito para bayaran ang kasalanan ng mundo. Kasi alam ni Jesus na hindi pwedeng ibayad yung pera, pinag-aralan, diploma, kaanyuan, kariktan, impluensya. No. Ang pwedeng ibayad lang ay buhay niya. Alam niya ang lahat ng tao ay nagkasala at walang qualified para i-save ang mundo na nasa kasalanan. Siya lang ang qualified. Kaya bilang Diyos na gumawa ng langit at lupa, iniwan niya ang langit. Kinuha ang kalikasan nating lahat. Nagpunta ng krus ng Kalbaryo.
tumanggap ng 39 na sugat sa likod. Nagbuwis ng kanyang banal na dugo. Namatay, inilibing at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay mula sa mga patay. Upang dalin ang lahat ng makasalanan sa kapatawaran. At sa pamamagitan niya, na pinayagan ng bawat isang pumasok sa kanilang puso bilang kanilang personal na Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay, silang lahat ay manghaligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang maintindihan ko po ito. I decided to serve Jesus. Believe me, kahit bayaran po ako ng trilyong pounds, sino man po yung trilyonaryo magbibigay sa akin yan, hindi ko pag-iisipan ng kalahating segundo kung tatanggapin ko yan. Just to stop serving Jesus or slowing down in serving the Lord. No. Wala po itong negotiation. Kaya lahat ng kayamanan na mundo, i-offer mo sa akin, wala akong appetite. Believe me, walang kalahating segundong makikipag-negotiate ako sa sino man. Hindi po ako pulis. Ba't ko ilalagay yung kaluluwa ko at buhay ko sa temporal na bagay? Alam niyo kung makakapagsalita po yung mga namatay at napunta ng impyernong mayayaman, isa lang sasabihin nila, wala pa lang kabulaan yung kayamanan pinagpag-urang ko, hindi naman ako naalis dito sa impyerno eh. Believe me, yun po yung statement nila. At yun po yung statement ng mayaman in Luke 16, verse 19 to 31. Ang pakayaman niya, napunta siya ng hell. Nakikiusap siya kay Abraham, pabalikin si Lazaro para sabihin sa kanyang mga kapatid, kasi meron siyang 5 kapatid na magsisinan sa kasalanan niyo. Huwag ka nang mangalunya, huwag ka nang makiapid, huwag ka nang magsugal, huwag ka nang magnakaw, huwag ka nang magsinungaling, huwag ka nang magbabae, lalaki ka naman, huwag ka nang mag-asta ng parang bakla ka, o babae ka naman, nag-aasa kang parang tomboy ka. Eh, kahit anong gawin mo, yung kasarian mo, kasarian ng lalaki, kahit anong gawin mo, yung kasarian mo, kasarian ng babae. Kasi kung hindi totoo yung bakit sila magpapapalit ng kasarian. Yan ang malinaw nun eh. Sila mismo, hindi nila ma-deny na yun ang katotohanan nun. Amen? Papaligin mo sila para sabihin, wag na silang gumawa pa ng masama sa mga rebulto, tumawag sa mga patay. Kaya nang sabi ni Abraham, late na. Dapat nang buhay pa ang lahat, saka nagsisi. Pagkapatay na ang isang tao, hindi na siya pwedeng magsisi. Na kung magsisi man siya, huli na. Kaya lahat ng orasyon ng pare, ng papa, ng obispo, ng mensinyor ay gawin sa kanya at lahat po ng panalangin sa patay ay bayaran niya. At lahat ng rebulto ng mga santo na yan, ng mga patay na tao, hindi siya kilala at naririnig ay ilagay niya sa bahay niya. Lahat ay luhuran niya. Ay hindi na po alis ang mag-anak lang sino man sa impyerno. Napakayaman po niya. Pero walang naitulong ang kayamanan niya. So bakit mo babayaran ng kaligtasan mo, ilibili mo ang binibigay ng Diyos? Yan nga yung pagkakamali ng rich young ruler eh. Sabi niya, isang araw lumapit sa Panginoon. Sabi niya, mabuting guro, ano yun dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? And Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Kinot ng Lord sa kanya yung 10 Commandments. Sabi niya, you know, Lord, mula pagkabata ko, ginawa ko na yan. Bay natawa ang Panginoon. Yung 10 Commandments, ginawa niya mula pagkabata. And then the Lord said to him, hindi, isa na lang kailangan mong gawin para maging perfect ka. Amen. Kaya ang salvation talaga, unto perfection yan, dapat malaman ng church na hindi sapat yung grace teaching eh. Dapat yung teaching na yung pamumuhay yan at yung grace na yung gamitin upang pagkatapos umaligtas maging kagaya ka ni Kristo. So, ngayon na lang kailangan mo. One thing. And what is that one thing, Lord? Ibenta mo yung ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap. It was a test. But he did not pass the test. Anong ginawa niya? Wala pong argument eh. Tumalikod po siya, lumayo sa Panginoon. Pinabasa ko po yan, naiiyak ako. Sabi ko, sinayang ng taong ito. Yung pribilehiyong maging sakdal at makapasok sa langit. Alam niyo ano naging kasalanan niya? Hindi yung mayaman siya eh. Napakarami po nagtuturo ng turong mali.
na mahirap daw makapasok yung mayaman sa kaharian ng Diyos? No, hindi po mahirap. Yung pong teaching na yan po socialism, liberation theology, which is another form of communism. Ang tawag po dyan ay Paul Christianity, F-O-L-K, pinagsamang Kristyanismo at paganismo. Ang dating po sosyalismo, pinagsama-sama na yung secular humanism, ayun po yung bunga nun. Kaya yung kayamanan ng mayayaman, gusto po ng mga nagtuturo ng mali na ibigay na lang sa kanila at doon sa kanilang reliyon para makapasok sa langit yung mayaman. Ang pagpasok sa langit, wala sa pagbibigay ng kayamanan mo, pag-aabuloy ng pera mo. Wala. Ang pagpasok mo sa langit ay nandoon sa pagbibigay mo ng buhay mo kay Kristo. Kaya wala kang pera pag binigay mo yung buhay mo kay Kristo, papasok ka sa langit. So, higit po niyang pinili yung kayamanan. Wala po siyang revelation na yung kausap niya, yung tinatanong niya, siya niyang precious, priceless, eternal wealth. Noong siya po'y may naiintindihan, ibibigay niya po ng mabilis yan sa Panginoon. Sapagkat yung kapalit po nun ay kayamanang hindi nabubulok. At hindi lang po ito pansamantala habang panahon i-enjoy niya. Kasama na yung paghaharit pamumuno katabi ng Panginoong Kristo sa millennial reign. At the same time, ay inheritor ng kingdom of God. So, ayun lang po yung reason ba't dinaligtas ng mayaman Hindi dahil mayaman siya. Hindi pinagpalit niya si Kristo sa kayamanang nabubulok. 37 taon na po ako naglilingkod sa Diyos pag mula nang maligtas ako. Ba't natuwa sa sumagi si isip ko na umayaw sa paglilingkod? Natuwa sa napagod ako sa paglilingkod. Pero nakakapagod talaga. Alam kong hindi matulog ng 3 araw. Alam kong magbiyay sa lamig, sa klima, sa yelo, sa ulan. Alam kong sumakay sa magandang sasakyan. Alam kong umakyat ng bundok. Alam kong mahiga sa mamahaling higaan. Alam kong mahiga doon sa lupa. So, naranasan ko po yung katotohanan na pag naglilingkod ka, mag-aari ka ng Diyos. At kung sa Kanya papuntahin, pupunta ka. Hindi pwede yung ayaw ni Nanay Ellen, ayaw ng asawa ko, ng anak ko, magulang at kapatid ko. Kahit sino may ayaw, ako naman tinatawag niya Amen. Kaya yung mga nagpapakancel Tatay, nanay, ayaw po ng asawa ko. O ano pa. May ayaw po ng boyfriend ko, ano pa. May ayaw po ng tiyahin ko, ano pa. Ayaw po ng chewing ko, ano pa. May ayaw po ng lolo't lola ko, ano pa. Sino pa may ayaw, sino pa, ano pa. Ay pagkatapos ng tatay, puta lang masasabi mo, ikaw naman pala may problema, sila naman may ayaw, ikaw naman tinatawag Hindi ibig sabihin, sinusunod mo ang Panginoon, hindi mo sila mahal. Mahal mo sila, kaya lang mas mahal mo yung tagapagligtas niyong lahat. At nakakahiya naman, na higit mong mamahalin yung asawa mo, boyfriend at girlfriend mo, kaysa kay Kristong nagligtas at namatay para sa kaluluwa mo, nakakahiya. Now, kung yung asawa mong lalaki namatay sa krus ng Kalbaryo, siya yung sundin mo, siya yung mahalin mo ng higit sa lahat, pero kung hindi siya namatay, sakit ng ulo ibinigay sa iyo, kay Kristo ka sumunod. May tao ba dito? Mahalin mo yung asawa mo, lalaki, babae, mahalin mo nanay mo, tatay mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pamangkin mo, apo, mahalin mo lahat ng tao, pati yung ayaw sa'yo, mahalin mo. Pero pagdating sa pag-ibig kay Kristo, huwag mo siya ipagpalit. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong lahat dito. Tumanaw ka naman ng utang na loob. So ako, yun lang panuntunan ko sa buhay.
Hindi ako nagpa-cancel kahit kaninong bishop dyan at pastor. At sinabi sa nila, bishop, anong gagawin ko? Si Nanay Ellen, 7 ulit na akong iniwanan. Pagkatapos nagbanta pa, meron pa raw 2 kasunod. Anong gagawin ko? Wala naman akong kasalanan, lagi niya ako inaaway, binabalibag niya yung aming pinto. Yung kaldero namin, wala na ngang laman, tinatapon niya pa. Anong gagawin ko? Hindi po ako ganyang kamangmang para magpa-cancel kahit kanino. Hindi ko rin kinakailangang manalangin at mag-ayuno para marinig-tinig ng Diyos. Ba't ko gagawin yun? Maliwanag lang ang kasulatan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng una sa lahat at higit sa lahat. Ano pang prayer and fasting yung kailangan ko? Amen! Kung yung mga mahal po natin sa buhay naghahanap ng pag-ibig, can you imagine si Jesus hindi naghahanap? Ano sabi niya sa cross? I am thirsty. Of course, kung theologian ka, kukunin mo naman yan sa konteksto. Nauho ang Panginoon sa tubig. Kasi tagaktak na yung pawis niya, baka ma-dehydrate siya. Okay lang po yun. Kung kukunin mo doon sa contextualization tsaka sa traditional teaching, wala tayong question doon. But if you will go deep in the Spirit, it's more than that. Naghahanap po siya ng pag-ibig. Almost lahat ng nasa harap niya ayaw sa kanya. Yung mga Hudyong pinagaling niya, marami puro bumaligtad. Natakot sa mga Pariseo. At ang masakit pa nito, si Barabas na mamamatay tao makasalanan, yun po yung pinili nila. Si Kristo nagpagaling sa kanila, nagpakain sa kanila, nagpalaya sa kanila, nagkasawat ng mga demonyo sa katawan nila, ibinitray nila. Now tell me now, hindi ba siya naghanap ng pag-ibig nung time na yan? Kasalitang I am thirsty. At idagdag pa nung time na yan, ang langit silent. Sabi niya, Father, why thou hast forsaken me? Kasi para sa kanya, where is God the Father? Eto ako I'm alone. Ay, hindi naman siya iniwan ng Ama Pinabayaan lang ng Ama na magganap ang reason ng pagdating niya. At pagkatapos niyang mamatay, and then pinurob ng Ama kung gaano siya kamahal, siya po'y binuhay mula sa mga patay. Yan lang naman ay hinahanap niya pag-ibig. Pumunta po kayo sa maraming bansa ng Diyos-Diyosan po'y talamak. Tingnan niyo pag hindi sila puno ng salot. Judgment po ng Diyos yun. Tingnan niyo po akong maigi and learn from this truth. 10 judgment po ang ipinora out ng Diyos sa bansang Egypt. 10. Iba-iba pong klaseng hatol yun. Sa Nile River, nagpadala siya ng mga frogs at iba pa, marami pa. Alam nyo, bawat isang hatol ng Diyos ay judgment sa Diyos-Diyosan ng Egyptian. So meaning to say, yung 10 judgment ng Diyos ay judgment sa 10 Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. At sinasabi niya sa mga Egyptian, at ang pinakahuli nga yung death ng firstborn, lahat po yun ay judgment niya sa mga Diyos-Diyosan ng Egyptian na sinasabi niya, walang kabuluhan yung Diyos-Diyosan niyo. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung 10 pong judgment na yan ay judgment sa lahat ng Diyos-Diyosan nila. Halimbawa yung Nile River. Bakit niya po ginawang kulay dugo? Kasi, sinasamba nila yan May pangalan po yun, na para sa kanila ito yung source ng prosperity nila at ng beauty. So, nang ginawa nila, dinimihan ng dugo. He turned that water into blood. Judgment po yun sa Diyos-Diyosan nila. Hindi po nakagalaw yung Diyos-Diyosan nila. Kasi kung siya po yung totoong Diyos, sana lilinisin niya yun. Are you with me? Yung snake na nilapa ng tungkod ni Moses na naging snake, Diyos-Diyosan din nila yun.
Pinakita ng Lord na yung Diyos-Diyosan ninyo, anyong ahas, walang kabuluhan. So to make the long story short, pinurub niya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag nagsawa na ang bansang ito sa kakasamba si Rebulto, ang Pilipinas ang magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Ako, wala ako against kung ang mga taga-Antipolo, mga taga-Rizal, ang buong Pilipinas ay may rebulto. Wala ako against doon. Ang kalungkutan ko lang, kung sinasabi ang katotohanan, nagkamali ka ng sinamba. Yung sinamba mo hindi nakakakita, hindi nakakalakad. At pag po kayo magkamali kahit hindi kayo nag-aral, hindi si Jesus yan. Sapagkat si Jesus po ay hindi rebulto. At pag po tayong maniwala sa nagturo sa atin ng mali, na inaalala lang natin ng Diyos, po pwede mo na siyang alalahanin na walang larawan eh. Amen. Ako may nanay, nasa langit. Naalala ko yung nanay ko na walang larawan. Siyempre, may relasyon kami. Naging anak niya ako, nanay ko siya. So kahit alang larawan, yung nanay ko, naalala ko. Hindi ko kailangan ng larawan para maalala nanay ko. Hindi, wala pala ako nakitang larawan, wala na akong nanay. At ang malungkot pa nito, inalala nila si Jesus sa pamamagitan ng rebulto. Hindi naman kamukha ni Jesus yun eh. Kayo po ba, pag dinrawing kayo, hindi nyo kamukha, matutuwa kayo, sasabihin, ay, ito tatay ko. Uy, ang ibig mo sabihin, yung asawa ko ng lalaki, hindi ako yan. Are you with me? Tapos umuwi naman yung nanay galing abroad. Sanabi ng mga anak, Mama, si Daddy. Ano si Daddy? Hindi ko kilala yan. Are you with me? May kausap po ba ako dito? Hindi ko kamukha yan. Tapos ito na ngayon yung mag-asawa, sinabi sa mga kamag-anak na galing sa ibang bansa, ito yung mga anak namin, ito may larawan. Sabi, hindi ito mga pamangkin ko, panguilong nito, ito maitim, ito walang dimple, hindi ito yung mga pamangkin ko. Matutuwa ba kayo? Sino sa inyo naniniwala hindi ka pwedeng mag-abroad? Kahit mukhang ikaw yan, pero kung may pilat ito, at sa passport ay wala, hindi ikaw yun. Hindi clerical error yun. Falsification of document yun. Are you with me? So gaano karami rebulto yung ginawa para sabihin si Kristo ito? Yung po sinasabi ng Diyos, galit na galit siya na ito'y kamangmangan. Ang sabi niya, huwag niyo ako ihalin tulad sa rebulto. Kung ako'y rebulto, hindi ko nagawa ang buong mundo. So, walang masama sa rebulto. Kung gusto mo, merong figurin sa bahay. Kung isasambahin mo, luluhuran mo, yayakapin mo, kakausapin mo. Ito, kung wala akong pera, gusto ko ng Diyos na sasambahin. Ang ginawa ko, inukit ito. At sinabi ko isang araw, si Jesus to. Alam niya namang sound system to eh. Akong kausap dito. Kasi nagayan ko ng sampagita. Hinalikan ko. Tapos sabi ko, Jesus, tulungan mo ako. Kahit ay balibag ko to, igatong ko to, hindi to sasagot. So, huwag niyo po ako ma-misinterpret. Ala akong balak sakta ng sambayan ng Pilipino. Kasi galing din ako dyan eh. Hello. Sabi ng nanay ko, yung lolo ko raw, magpapari yun. Hindi natuloy kasi lahi kami ng magagandang tao. Nakilala niya lola ko. So yun, pinakasalan niya yung lola ko. Doon sa pinagpalat mayamang bayan ng Diyos sa
sa Capiz, sa Panay Island, yung Mambusaw. So, dumaan ako ron. Alam kong ang sinasabi ko. At hindi na ako buong pamilya ko. Kaya hindi ako naninira. Natauhan lang ako, mali pala yung ginagawa ko nang mabasa ko ang kasulatan. Now, kung nalaman mo na ang totoo, masama bang sabihin ang katotohanan? Yung pang pagsasabi ng katotohanan ay paninirang puri? No. Yung po ba'y discrimination? No. Yung po ba'y pag-aakusa? No. Ang pagsasabi ng katotohanan ay pag-ibig doon sa mga nagkakamali upang siya po'y magkaroon ng pagkakataong magbago ng isang bagay na mali. Nung kabataan ko, bago ako magsabong, dadaan ako sa rebulto ni Pedro. Kasi sabi ng mga matatanda na siya raw yung patron ng mga manok. Siyempre, lumaki ko sa ganong reliyon, sa ganong pananaw. Diyan ako nagsasabong sa Marikina. Sa edad ko na 17 pataas. Amen? So bago ako magsabong, punta muna akong simbahan. Doon ako nagsisimba sa 13. Sa Quezon City, hanggang ito doon pa yung simbahan eh. Pag ako yung nagsisimba doon, hindi ako kagaya ng iba na naghahanap ng maliligawan. Ako talaga taimtim talaga akong nagsisimba. At kinakausap yung Diyos na hindi ko kilala. Amen? Pero mabuti na may kinakausap ako kaysa nagsasalita ako mag-isa. Usapin ko si Pedro. San Pedro, tawag doon San Pedro eh. Sabi ko, San Pedro, patron ng mga manok. So magsasabong kami mamaya. Kasama ko po yung mga kaibigan kong sundalo, sarhento, kernel, matatakaw sa kambing kasi mga Ilocano, mahilig sa Johnny Walker, sa beer. Amen. Kasabong kami sa Marikina. Sa panaluhin mo kami. Nag-iwan pa nga ako ng barya eh. Abuloy. Di ba may lalagyan doon? Nag-iwan pa ako. Ayan. Pasasalamat sa iyo. San Pedro, patron ng mga manok. Tapo akong Marikina, talo kami. Yung manok naming nilaban, mga 7, patay lahat. Ubus. Amen. Na mga time na yan, may usapan na pag natalo, pwede yung manok ng natalo, doon na siya, nanalo, pwede namang iuwi para pulutanin. Hindi pinulutan namin, hindi ko malunok eh. Amen. Pero dahil siyempre, natalo ka, nagugutom ka pa, nilunok ko na rin, wala kang pakinabang ko. So, ayun pong ibig sabihin. Tapos sabi nila, mas marami kang patron, mas maganda. So, anong ginawa ko? Si Martin de Porres. Hindi ko naman kilala si Martin de Porres kung taga saan to. Totoo po yun. Kinalakihan natin eh. Punta naman ako kay Martin de Porres. Sabi ko, Martin de Porres, maraming bumili ng kambing. Tulungan mo ako magdala ka ng customer. Amen. Kasi pag maraming benta ng kambing, dami kong pera eh. Pag walang benta, walang pera. Hindi ko rin naisip na sino ba to. Totoo po yun. Kinamulatan lang sa isip ko eh. Sino ba to? Naintindihan niyo po ako? Hindi ko siya kilala eh. Kinamulatan lang siya eh. Pinasa ng mga magulang ko, sinalo ko naman. Amen? Sa iyo lang naman yun eh. Ito pa po nakakatawa rito. Yung nanay ko, taga-Samar yan eh. Taga-Aling Samar, paborito ng pare nanay ko. Bakit po paborito ng pare yung nanay ko? Kasi nanay ko maganda yung tinig. Alam niyo yung kantora sa simbahan? Di ba may kumakantang yung How Great Thou Art? Maganda yung tinig. How great Thou Art! Ganon yung tinig ng nanay ko. Mataas, kantora. Amen?
merong soprano, may tenor. Mataas tinig ng nanay ko kasi lahi kami na magagandang tao eh. Taga-ari ni Samar. Paborito siya ng pare. Makanta nanay ko sa simbahan. Mataas yung tinig. Hindi ko lang alam kung ano yung kinakanta nila ng mga panahon na yun kasi bata pa ako. So, yung nanay ko masyadong religyosa. Pagka medyo masakit ulo namin, saan kami dinadala? Albularyo. Maniwala po kayo, ang yaman ng albularyo sa lugar namin. Ubus po yung kandila na tinitinda nila. Siyempre, iyaano sa mainit na bakal. Tapos merong bowl, palanggana, may tubig. Tapos, ayan na, mag-uorasyon na siya. Siya lang nakakaalam ng sinasabi niya. Sabi niya, ayan na, lumilitaw na. Totoo po yun. Natatawa kayo kasi mas marami ata kayo albularyong pinuntahan eh. Amen? Sabi niya, ayan na. Sabi niya, nakatingin naman kami ng nanay ko. Sabi ko, asa na siya? Ayan na, lumilitaw na yung ulo. Kaskas niya po yung kandila sa mainit na bakal. Ayan na, lumalabas na yung kamay. Ay, naku, kapre. Kapre. Sabi niya, tuloy natin. Ay, dalawang kapre. Dalawa. Ginaganon-ganon yung ulo niya. Sa isip ko kaninong ulo yun. Ayun po yun. Kasi lalagay sa papel, tapos magsasalita na naman siya lang nakakaintindi na walang nakakaalam. Pagkatapos iayos, ayun, o ilagay sa ilalim ng unan. Maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung ilang taon po akong ang unan ko, kandila. Yung punda ng unan, doon sa loob. 3 araw siya ron. Kailangan tamaan daw ng ulo. Kaya pag kumambyo ako ng konti ng tulog na lihis, naalala ko yung sabi ng albularyo, kailan tamaan ng ulo, binabalik yung ulo ko ron sa kandila. Hindi ko po alam kung ilang taon po yun. Hindi lang po ako. 3 kami magkakapatid eh. Lahat kami biktima ng kandila. Gumaling po ba kami? Hindi. So anong ginawa mo para mawala ang sakit ng ulo? Ininuman. Amen. Amen. Ininuman at sa kalasingan tanggal din siya. Ito pa po yung nakakatawa. Antipolo. Itong antipolo. Hindi lang ako napatira rito, pero mas nauna ako sa inyo sa antipolo. Mga bagong silang. Mas nauna ako sa inyo. Diyan kami nakatira sa Cubao. Bit-bit kami ng nanay ko, 3 kami. Pastor Boy, panganay, susunod ako si Pastor Ricky. 3 kami, pero siyempre, alam niyo na kung sino pinakamagandang lalaki ron yung ikalawa. So, bit-bit kami ng nanay ko. Cubao, patungong antipolo. Sunod kami 3. Kasi follow the mother yan eh. Patay na yung tatay namin. 5 taon pala ako nang mamatay tatay namin. So nanay namin yung nagpalaki sa amin. Bit-bit kami ng nanay namin, antipolo. Sunod naman kami 3. Alam niyo saan ang aming destination? Hinulugang taktak. So, anong ginagawa namin sinulugang taktak? Buwan-buwan po yan. Lalo na pag mahal na araw, pinaliliguan kami ng nanay namin. Ano po yung pamahiin doon? Hindi ka magkakasakit. Pero maniwala kayo, pag ahaw namin sa tubig, sabi namin 3, lakasan niyo yung palakpak, nako. You see? Ako'y wala po akong inaakusahan, wala po akong sinisisi, wala akong kinukundi na kinukwento ko po yung istorya ng buhay namin. Buwan-buwan po yan. Pag mahal na araw, 3 araw po kami naliligo. Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Amen? Pag Sabado, day off namin. Tapos na kaming malublob. Pag aho namin 3, sabi namin 3.
Kasi alam nyo, nung nilulublob kami ng nanay namin, wala namang oras yan eh. Amen? Depende yan doon sa gusto ng nanay. Sabi ng pamahiin, para wag kang magkasakit, dapat malublob ka ng matagal. Sa tagal na nalublob, galing ka ng arkas, nilublob ka sa malamig, ano nangyari? Di pasma ka nito. Inindihan niyo yun. Tapos tuloy po kami dyan sa Antipolo. Diyan sa simbahan ng Antipolo. Bit-bit na lang kami ng nanay ko. 3 kami. Hindi pa rin nagbabago yun. Ako pa rin magandang lalaki sa 3. Pasok kami simbahan. Yung nanay ko masyado religyosa po talaga. Walang kagaya nanay ko. Kada isang daanan naming santoron, luhod. Siyempre, follow the mother, sabi rin namin 3. Kung ilan po yung santo roon sa papasok ko ng pinto ng simbahan, tigil muna kami ron. Ikot-ikot yung nanay ko, sama naman kaming 3. Nakakapagod. Hindi ka pwede magreklamo, papaluin ka eh. At para hindi kami sumigaw ng malakas, kurot. Sabi namin, siyempre, magugulo yung simbahan. Amen? Pag sumigaw kaming 3, si Pastor Ricky pa naman, may pag umiyak yan, si Pastor Boy, kaya ako medyo, kasi apostol ako eh. So, ayun po yung nangyayari. Hanggang ito na po si Father, magmimisa na. Sabi na ni Father. Sabi naman namin. Hindi po ako nakontento sa Antipolo, Baklaran, as Wednesday. Baklaran naman kami. Rin sa nanay ko eh. Takbo naman kami sa Baklaran. Kasi siguruhin namin mauna kami riyan. Wala pa si Father, nandun na kami. Ayan na. Bago pa lumabas si Father, nakaganon na yung noo namin. As Wednesday eh. Nakuha niyo ako? Hindi pa po tapos yun. Santo Domingo. Medyo maganda Santo Domingo eh. Kaya pagpasok namin doon, dahan-dahan. Pagbaba ng jeep, sabi ng nanay ko, shh! Dahan-dahan kami. Kasi sa Santo Domingo may echo eh. Nakuha niyo yun? Kaya pag yung yabag mo, lalo na yung sapatos mo na yung high heel, yung mataas, pag lumakad yung mga naka-high heel doon, nagagalit yung marami kasi matalas yung ilalim nun eh. Ano yun eh, may echo. Kaya pag bumaba na kami ng sasakyan eh, binananay ko, shh! Sabi naman namin 3. Hindi pa po tapos yun. Quiapo. At ito po yung matindi rito. Sabi na nanay ko, lagi kayo magdadalang panyo, ha? Siguruhin niyo may ipapahid niyo yun sa itim na Nazareno. Ang tawag nga ng nanay ko ron, poong Nazareno eh. Yung Black Nazarene. Sabi namin, nanay, bakit po kailangan ipahid po yung panyo dyan? Sabi niya, nagpapagaling yan. Lahat ng nagpapahid dyan, dinadampi sa katawan, nagpapagaling yan. Siyempre, kabataan natin, youth, di nag-oobserba ko. Amen. Mga nagpupunta may mga may sakit. Iba-ibang klaseng sakit. At nagsisihalig sila roon sa itim na Nazareno. May hika ito, may TB. Kung ano ba ang sakit niya, humahalik. Sabi ko, paano to? May mga sakit ito. Libo yung humahalik. Tapos kami susunod, hahalik din kami. Patong-patong na to. Maniwala po kayo, hesitant ako eh. Sabi ng nanay ko, sige na anak, halika na. Wala sabi, I love you, mother, but... Tapos yung panyo,
Papahid mo. Iba ron tumulo yung laway sa kakalik. Hindi po ako naninirang puri. Kinukwento ko po istorya namin. Punas, tapos. Hindi ko po naisip na patong-patong yung bakterya ron. Hello? Hindi pa po tapos yun. Yung sa lubid. Nakuha niyo yun? Yung lubid. Kailangan makarating ka ron sa ibabaw. Mahirap na yon. Sabi ko, hindi ko na siguro gagawin yon. Kasi iba ron, napipi Inatake sa puso. Nagpapakahirap kami nito. At hindi lang po yan. Taon-taon, nag-New Year's resolution ako. Hindi na ako inom ng isang case na beer. 2 na lang. New Year's resolution Hindi na ako magmumura ng marami. Depende na lang sa mumurahin ko. Amen. Hindi ako magsusugal ng gusto. Lalo na pagtalo, mag-iipon muna ako sa kanas uli. Wala naman pong pagbabago. At ito po yung pinaka-final ko, groto. 14 na istasyon. Amen? Ano sa groto? Istasyon, 14 yan. Kinopya yan doon sa Maricil Yung tinatawag na Via Dolorosa, the way of suffering. Pataas yan. 14 na istasyon. Hindi ako umuwi hanggang hindi ko naubos yung 14 na yan. Pero bago ako makarating na 14 na istasyon, daan muna akong simbahan. Kasi may pamahiin doon. Doon yung rebulto ni Mama Mary. May tubig doon. So, alam niyo na ibig sabihin, pwede mong inumin, pwede mong ipaligo, gagaling ka. So, to be honest, wala namang nangyari. Yun po ang kinamulatan ko. Buti na lang, noong January 12, 1986, nabago na yung takbo ng buhay ko. Nabasa ko po yung Bible, nakilala ko ang Lord. Kaya nga sinasabi ko sa lahat, walang masama sa rebulto kung gusto mong pigurin sa bahay. Display sa tahanan. Pero yung sasambahin mo siya, luluhuran mo, tatawagan mo. Hindi po ako naninirang puri, naaawa ako sa sambayan ng Pilipino. Nadudurog ang puso ko. Kasi mahal ko po ang ating bansa. Kung tatanungin nyo, ibubuwis ko po yung buhay ko, makita ko lang ang Pilipinas na punta sa totoong Diyos. Hindi po ako natutuwang makita ganyan ang mga kababayan natin. Hindi ko rin po sila hinahamak, inaakusahan, o inaalipusta. Naintindihan ko po yung kalagayan nila kasi dumaan ako ron. Nang sinasabi ko, hindi pa huli para magbago. Marami po akong sakit nun. Siyempre, lahat ba naman ng kasalanan nasa sa'yo? Alak, sigarilyo, sugal, kayabangan, lahat. Hindi man ako nagpaka-addict, pero kahit pa paano, pa-join-join ng 2 stick na marijuana, ganun ba? Bago inuman na maraming beer. So, ang dami mo nararamdaman. Wala naman na itulong hinulugang taktak, walang naitulong yung groto, walang naitulong yung Quiapo, walang naitulong yung Baclario, Abusano, yung mga albularyo na ubos yung pera ng nanay ko. Wala namang nangyari. Nang makilala ko po si Jesus, hindi lang natanggal ang lahat ng kasalanan ko, hindi lang nawala ang lahat ng bisyo ko o bondage na umalipin sa akin, lahat ng karamdaman ko, pinagaling niya. 37 taon na po ang nakalipas. 46 years old na po ako ngayon. 46 years old. 37 na po. 37 taon na po nakalipas. Kahit minsan hindi ako na hospital. Pero kayo nagpupunta ng hospital upang lahat ng may sakit doon ipag-pray at lahat po sila lumalabas magaling. Ang Diyos po, Espiritu. Hindi mo siya pwedeng i-drawing. Masyado po siya makapangyarihang Diyos, napakalaking Diyos. Hindi siya kayang i-contain ng buong universe. Sa sobrang
pagiging makapangyarihan niya, nilikha niya po ang buong mundo sa pamagitan ng salita. Isang salita. At lahat ng nakikita niyo sa langit, sa lupa, dagat at lahat ng laman nito ay naglabasan dahil sa isang salita. Yan po siya. Kaya pag siya'y pumasok sa puso niyo ngayon, hindi niyo na kailangan ng rebulto. Sapagat ang Diyos na buhay, kasama niyo na kahit saan kayo pumunta. Tulog kayo o gising, kasama niyo siya. Ano man ang amoy niyo, kulay anyo, mahal niya kayo. Naligo kayo o hindi, mahalaga kayo sa Kanya. At lahat ng sinira ng diablo sa buhay niyo ay Kanyang ibabalik mas maganda pa. At lahat ng ninakaw ng diablo sa inyong kapayapaan, kaligtasan, negosyo, trabaho, pamilya, ay ibabalik ni Jesus lahat. Ang sabi ko, ibabalik niya lahat. At wala kayong babayaran kahit isang pera, sapagat siya ang nagbayad ng dugo niya upang tayong lahat na hindi kayang bayaran ng pera ng mundo ay maligtas, maging mga anak ng Diyos at mabuhay kagaya niya. Hindi kompleto ang langit nang wala ang bansang ito. Pag na kay Kristo po tayo, hindi lang may solusyon ang problema ninyo. Tapos ang problema nyo at lahat ang gawa ng diablo, wasak. Kaya ako'y nagpunta sa inyo, hindi para bigyan kayo ng bagong reliyon, at hindi rin po ako nagpunta rito para akitin kayong sumama sa amin sa Jesus is our shield. Hindi. Nagpunta ako rito upang ibigay sa inyo ang inyong tagapagligtas, ang inyong manggagamot, ang inyong tagapagpala, ang inyong tagapagpalaya at tanging solusyon sa problema ng mundong ito. At ang maganda po rito, mga magulang, mga kapatid, mga inibig, mga minamahal ay ito. Pag si Kristo po'y sumainyo, hindi siya sa inyo sa maiksing panahon. Habang kayo nananatili sa Kanya, si Kristo po, habang panahon, without end. Ang tawag rito, eternity, everlasting, habang panahon si Kristo po ay inyo habang panahon. At wala po tayong gagawin, mga minamahal. Just come to Jesus. Yun lang po gagawin niyo. Hindi niyo natatanungin kung may pera kayo, nag-aral kayo, o may kasalanan kayo. Alam po niya ang lahat ng bagay sa buhay niyo. Bilang niya buhok niyo. Ang inyong nakalipas, ang inyong pangkasalukuyan, at ang inyong pong hinaharap, lahat po'y alam niya. Walang nalilihim sa Kanya. Kung ano kayo, mahal po niya kayo. Huwag mong piliting baguhin ang sarili mo bago ka lumapit sa Kanya. Lumapit ka ng buong puso. Ang hindi mo kayang gawin, siya ang gagawa para sa iyo. Ang hindi mo kayang baguhin, siya ang magbabago para sa iyo. Yun lang ang gawin mo, lumapit ng buong puso. Matagal ka na niyang inaantay. And believe me, pag naranasan mo ang Panginoon, kagaya na nangyari sa akin, January 12, 1986, pumasok ang Panginoon sa puso ko. Ang langit na tinititigan ko noon ay naranasan ko sa lupa. Kaya kung kayo po'y maglilingkod sa Kanya, kagaya ng pasya ko, hindi ako nagtataka. Sapagat lahat po na naligtas sa Bible ay tumanaw ng utang na loob sa Kanya. At lahat po'y naglingkod ng kusang loob. Tayo pong lahat ay umukot pumikit. Kayo pong lahat na may sakit at karamdaman, lahat po kayo gagaling. Ang sabi ko, lahat kayo ay gagaling. Ang sabi ko, lahat kayo ay gagaling. Ang paglapit kay Kristo hindi nangangailangan ng penitensya. Hindi nyo kailangan ng isang reliyosong tao para maumpisan ng inyong kasalanan. Si Kristo nagpapatawad ng kasalanan, hindi tao. Ang Diyos ang nagpapatawad. Kahit sa tahanan kayo, kung gusto nyo humingi ng tawad sa Kanya, ididinggi niya kayo. Hindi nyo kailangan pumunta ng magandang lugar. Humahanap ng tao nakaputi.
upang patawarin ang kasalanan niyo. Kung sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan niyong lahat, ay siyang tanging merong karapatan na patawarin ang inyong mga kasalanan. Minsan may nagtanong sa akin, ang sabi nila, lingkod ng Diyos, gaano ko kamahal ni Jesus? Ito po ang sagot ko. Namatay siya para sa iyo. Yang ganyang klase pong pag-ibig ay kamangha-mangha. Kung hindi kanya mahal, hindi niya ibubuwis ang buhay niya para iligtas ka. Yan po ang isang klase ng pag-ibig na sobrang taas, sobrang lalim, sobrang luwang, sobrang haba. Walang pinipili. Walang pinapabayaan. Walang inaabandon. Walang iniiwanan. Walang tinatakwil. Lahat ay inaanyayahan na sumakan niya. Hindi mo kailangan magdala ng pera sa paglapit sa Panginoong Hesus. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para lumapit sa Kanya at makalapit sa Kanya. Hindi mo kailangan maging edukado o magkaroon ng magandang apelyido at makatapos ng mataas na pag-aaral. Kung ano ka, ano man ang kalagayan mo ngayon, bakla ka man, tomboy, adik, puser, magnanakaw, sinungaling, nakangalo niya, nakikiapid, kung ano ka, mahal ka niya. Sa iyong kalagayan ngayon, inaantay ka niya, tatanggapin ka niya. Hindi siya nagbibilang ng kasalanan. Alam niya lahat ng kasalanan natin. Hindi siya nagbibilang, nagpapatawad lang. At ang maganda rito, pag napatawad na ang inyong kasalanan, believe me, wala na siyang naalala kahit isa. Hindi ko po alam kung gaano karami ang kasalanan ko. 26 na taon ako nang makakilala sa Panginoon. Hindi ko po alam kung gaano karami kasalanan ginawa ko. Pero nung dumating po si Jesus sa puso ko noong January 12, 1986, naramdaman ko sa espiritu ko at kaluluwa na wala na akong kasalanan. Nahugasan na ako ng dugo ng Panginoon. Wala ako madamang guilt, condemnation. Totally none. But I am a free man. A free man. At yung peace na hinahanap ko, hindi maibigay ng pera, ng alak, sigarilyo, sugal, babae, kayabangan, magagandang kasuotan, ay sumakin na walang bayad. Dahil si Kristo pala ang ating kapayapaan. 37 years ago, I am enjoying the amazing grace of the Father. I am enjoying the endless mercies of Jesus Christ. I am enjoying the intimacy of the Holy Spirit. Andito po si Jesus ngayon. Siya'y nandito dahil sa inyo. Alam niya na kailangan niyo siya. Kaya lahat po yumukod pumikit. Walang magalaw, walang makilos. Ibigay natin ng mataas na respeto sa Diyos. Sabihin niyo po ito ng buong puso ng dahan-dahan. Amang Diyos, salamat po sa gitna ng mga kasalanan ko. Mahal mo pa rin ako. Hindi mo ako tinataboy. Hindi mo ako inaakusahan. Hindi mo ako kinukundina. Eto po ako ngayon. Nagbabalik loob sa iyo. Humingi ng tawad sa mga kasalanan ginawa ko. Kagaya ng pagmumura, pag-inom ng alak, pagsisinungaling, paninigarilyo, pagsusugal, pag-aalipusta ng kapwa ko, pangangalunya, pakikiapid, sa pisikal at espiritual. Matawad po
kung nabuhay ako sa hinanakit, habag sa sarili, tampo, galit, puot, at hindi pagpapatawad. Panginoong Isus, iligtas mo ako. Hindi ko kayang iligtas ang kaluluwa ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Halika, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kung Diyos, Panginoon, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Panahanan mo ako. Yung sinasabi ng lingkod mo na naranasan niya ay gawin mo sa akin. Salamat po. Ako'y dininig mo. Ligtas na ako. Anak na ako ng Diyos. Malaya na ako sa guilt, condemnation, bunga ng kasalanan. At ang identity ko na ayon sa iyong anyot wangis na ninakaw ni Satanas ay binalik mo na sa akin. Hindi na ako mawawalay sa iyo, Panginoong Hesus. Ikaw ay akin, ako ay iyo. Magkasama tayo sa kaharian mo habang panahon. Anak na ako ng Diyos. Malaya na ako. At dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinapatawad ko na rin ang sino mang tao na ako'y may hinanakit, may tampo, at sama ng loob. Sige po, patawarin niyo po ang sino mang tao na kayo po'y may hinanakit, may tampo at sama ng loob. Patawarin niyo po sila. Hindi lamang kayo pong milyong-milyong nanonood sa television, nakikinig sa radio, nakatunghay sa YouTube, sa Facebook page ng GCIL Worldwide Ministries around the world. Ang Diyos po'y nasa tabi ninyo. Magpatawad po kayo. At wag kayong magtaka kung kayo po'y gumaling. Kung ang cancer niyo ay mawala, ang sakit sa puso, sa atay, sa baga, sa bituka, ang inyong pagkabingi, mawala ang inyong glukoma, ang inyong katarata, ang inyong astigmatism, ang inyong sipon, ubo, lagnat, nervyos, trangkaso, sakit ng dibdib, myoma, ulcer, migraine, diabetes, kirot ng ulo, kirot ng leeg, problema sa spinal cord, sa pelvic bone, problema sa inyong mga bato, sa inyong atay, lapay, abdo. Huwag kayong magtaka kung lahat ng inyong karamdaman ay gumaling. Dahil kasabay ng pagpapatawad niya ng inyong mga kasalanan, ay pagpapagaling niya sa lahat ng inyong mga karamdaman. Magpatawad lang po kayo. Sige po, hanggang may maalala kayo, ihintayin po namin kayo ng Panginoong Isus na makapagpatawad ng lubos at ganap. Dahil ang hinanakit ay harang upang hindi po siya makagalaw sa inyong mga buhay. Ang sama ng loob ay harang upang hindi niya magawa ang ibig niyang gawin sa inyong lahat. Hindi po nagagamot ng anumang medisina ang sama ng loob at hindi po siya na-x-ray dahil siya po'y usapin ng puso. Si Jesus lang ang nakakagamot ng unforgiveness. Siya lang po nakakagamot ng bitterness. Siya lamang po ang may kakayahan na hilumin ang malalim na sugat sa inyong mga puso. Kung kayo po ay nakapagpatawad na, sabihin nyo ito, mula ngayon, wala na akong Diyos na sasambahin. Walang Diyos na naluluhuran, tatawagan, dahil ang Diyos ko ay si Jesus. Direkta ako sa God the Father, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng God the Holy Spirit. Sa Kanya ako luluhod. At siya'y sasambahin ko sa Espiritu at katotohanan. Tinatakwil ko rin ang pagpapagamot sa albularyo
sa espiritista, sa fake healer, sa faith healer, paniniwala sa tarot reading, sa horoscope at hula. Tinatakwil ko lahat ng ito. Tinatakwil ko rin ang pagtawag sa mga patay, pananalangin sa mga patay. Ito'y malaking kasalanan. Sa Diyos na buhay ako, tatawag at mananalangin. Tinatakwil ko ang maling pamahiing ito, ang maling tradisyong ito na nagbilanggo ng buhay ko. Ang mga patay ay patay na. Si Jesus lang, ang Diyos na buhay, ang makakasagot sa akin, na makapangyarihan sa lahat, na makakatulong sa lahat ng problema ko. Malaya na ako. Anak na ako ng Diyos. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Mananalangin po ako. Lahat kayo gagaling, kasama kayong milyon-milyon riyan sa television, sa YouTube, sa Facebook page ng GCIC Local Wide Ministries, sa radio, sa cable TVs, sa Living Light Jesus Satellite Network around the world. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Sundin niyo po ang sasabihin ko pagkatapos kong manalangin. Yun lang po ang gagawin niyo sumunod at lahat ng karamdaman niyo ay magaling na. Pinawawalang bisa ako ang cancer, saan ka man nandoon, sa dibdib, sa lalamunan, sa bituka, sa baga, sa buto, sa bato, sa utak, mamatay ka, malusaw ka, die! I rebuke you in Jesus' name. Pinawawalang bisa ako ang ulcer na yan, ang sakit sa bituka, ang UTI. Pinawawalang bisa ako ang sira mong mga bato. Inaalis ko mga microbio at bacteria riyan ang hindi mo pag-ihi. At yung ihi ka ng ihi na walang tigil ay inuutusan kong maputol. Maging normal ang pag-ihi mo, yung problema sa prostate mo ay pinawawalang bisa ko. Ang paglaki ng prostate glands mo ay pinawawalang bisa ko. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, go! I rebuke you in Jesus' name. Sakit sa lapay, sakit sa baga, TB, sakit sa abdo, die! In Jesus' name. Sakit sa lalamunan, I rebuke you. Butas na puso, matakpan ka. Lumalaking puso, maging normal ka. Masakit na spinal cord, I rebuke you. Masakit na pelvic bone, mataas na uric acid, malusaw ka, lumabas ka sa katawan nila, die! I rebuke you. Diabetes, lumayas ka sa katawan nila, inutusan ko ang blood sugar nyo maging normal. Pinawawalang bisa ako ang inyong mataas na cholesterol at high blood pressure, I rebuke it, maging normal kayo in Jesus' name. Pinawawalang bisa ako ang mataas nyong high pressure at air pressure, I rebuke it. At inutusan ko maging normal ang presyo ng inyong mga mata, ang grado ng mga mata ninyo, at ang presyo ng inyong mga tenga. Pinawawalang bisa ako ang sakit sa lalamunan na yan. Pinawawalang bisa ako ang takot dyan sa COVID-19 at mga variant na yan. Matagal ka ng patay, sinungaling ka Satanas, wala kang buwang sa Pilipinas, bumalik ka sa impyerno. COVID, you are dead. Dengue, you are dead. Mga variant na yan, you are dead. We bind you in the city, in Luzon, Visayas, Mindanao, in NCR, and we command you back to the pit of hell where you belong. Go! In Jesus' name and never to return. Espiritu ka ng pagka-paralyze, ginagapos kita. Masakit na mga litid sa paa, tuhod. Masakit na mga hinlalaki. Mga got na yan, malusaw ka, matunaw ka, mamatay ka. Die! Be dissolved in Jesus' name. Espiritu ka ng demonic possession, demonic depression, demonic suppression. I break the genetic ties at lahat ng occultic practices ay pinawawalang bisa ako. Lahat ng orasyong minimemorize ng lahat ay pinawawalang bisa ako. At dinideklara ko, Satanas, you are powerless. Nasa ilalim ng aming mga paa. In Jesus' name. At lalayas ka, di ka na babalik dahil sa impyerno ka natutuloy. Go! In Jesus' name and never to return. At aking dinideklara, ang mga paralyzed ay tatayo. Ang mga cripple ay lalakad. Ang mga bulag, idilat mo mga mata mo. Glaucoma, I rebuke you. Katarata, I rebuke you. Malusaw kayo. Astigmatism, I rebuke you. Ano bang problema sa mata, I rebuke you.
Ano mang kirot na yan, microbio, germs, bacteria, I rebuke you. Go! Iwanan mo sila in Jesus' name and never to return. At dinideklara ko, lahat na may sakit ay magaling na. Away po yung dalawang kamay. Sabi niyo, Lord, salamat po. Mula ulo hanggang talampakan, espiritu, kaluluwa, katawan, ako'y magaling na. So inutusan ko yung mga mata ninyo, maging normal ang vision ninyo. Inutusan ko yung cornea ninyo, yung pupil ninyo, retina ninyo, mabuo kayo, lumiwanag kayo. Mga ugat na mga mata ninyo ay tumatag, lumusog, tumibay in Jesus' name. Sige po, tanggalin nyo na po yung mga salamin ninyo, i-corrupt nyo na po mga mata nyo, maliwanag na po yung inyong mga mata. Sige po. Sabihin nyo, Lord, salamat po. I-corrupt nyo po mga mata nyo. I-corrupt, isarado, i-corrupt. Maliwanag na po yan. Sabihin nyo, Lord, salamat po. Maliwanag na mga mata ko. Wala na akong glaucoma. Wala na akong katarata. Wala na akong astigmatism. Wala na ang kirot sa mga mata ko. Ang aking cornea, pupil, retina ay malusog na. Ang mga ugat ng mga mata ko ay matibay na. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So yan. Tatanungin po kayo ng mga pastor at pastora, sabihin niyo po sa kanila kung anong gumaling sa inyo, magpapasalamat po tayo para malaman ng buong Pilipinas at buong mundo na nagpagaling sa inyo ay si Jesus. Amen. Taas po yung kamay rito ng magaling na. Wave po yung mga kamay ng magaling na. Hallelujah. So, hintayin ko po ang sulat nyo. Ang inyo pong email. I-message po nyo ko. Tawagan nyo ko, sulatan nyo ko. Gusto ko pong marinig kung ano pong himala ang tinanggap ninyo. Grabe pong himala ang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Hanggang ngayon po yung nagpapagaling si Jesus. Nakikita ko po yung goiter sa iyong lalamunan ay pinagagaling ng Panginoon. Yes, goiter is being healed by God. Stiff neck problem is being healed by God. Mataas na blood pressure ay ninormalize ng Panginoon. Sakit sa baga, I rebuke it, ay pinagagaling ni Jesus. Problema sa lapay, I rebuke that disease, ay pinagagaling ng Panginoon. Cancer sa lalamunan, I rebuke you, die! Ay pinagagaling ni Jesus. Sakit sa bewang, bunga ng mataas na uric acid, at ng gas na tinatawag na bloated ka, lagi kang busog, ay pinagagaling ng Panginoon. Sipon o bulag na trangkaso ay pinagagaling ni Jesus. Masakit, nalitid, itaas mo lang yung iyong kanang paa, ay pinagagaling ng Panginoon. I-stretch mo lang ang katawan mo para maunat ang mga dugo sa katawan mo, ay pinagagaling ng Panginoon. Yung mga sakit ng litid mo, ng mga buto mo, ng mga laman mo, kasukasuan mo. So walang sawa, nagpapagaling si Jesus hanggang ngayon. Let me hear from you. Let me hear from you. Thank you, Jesus. Pamalitan niyo po sa lahat ang oras ng himala at sabihin niyo po sa lahat na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari at nagaganap. Ito po ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, na nagsasabing, kayo nilikha sa anyo tuwangis ng Panginoong Jesucristo. You are wonderfully and fearfully made. You are God's precious, priceless creation. And you are destined by the Father to live in health, to live in peace, to live in joy, to be saved, and forever saved in immunity and immortality. And you are destined by the Father to be like Jesus. God bless you all. At huwag niyo pong kakalimutan, mahalin natin ang Panginoong Jesucristo ng una sa lahat at higit sa lahat ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel.
Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.